mga kababayan. No, yung una nating pag-uusapan ay patungkol dito sa kay Digong, no, na ang ICC po ay open na po sila, mga kababayan, sa mga gustong mag-witness na magpapatunay na merong AJK si Digong or war on drugs, no? Bukas ang kanilang portal. Nako po, mga kababayan. So ito po, syempre, hindi tayo fake news dito kasi binalita po yan. Syempre, ipakita natin yung website na kung saan totoo ito. Kasi, syempre, sasabihin na naman ng mga DDS, peke yan. O, ito, DZRH News yan ha. Ayan, nakalagay dito ha. ICC nagbukas ng online portal para sa mga saksi ng drug war ni dating Pangulong Duterte. Naku po. Ano witness laban kay Digong, bakit need pang additional witness? Actually po, Roberto Diangco, ganito po yan. No? Para tad-tad talaga. Actually mga kababayan, hindi po kasi ang halimbawa ako, biktima ako na sa war on drugs ni Digong. Halimbawa, voluntaryo akong pumunta doon at ako yung ni-represent ni Trillanes, count na yon. Kasi mga kababayan, ang korte kasi sa Europe, iba kasi. Ganito, explain ko sa inyo mga kababayan ha, sa mga hindi nakakaalam. Yung korte kasi sa Europa, iba sa korte sa Pilipinas. Kung ikaw may ididemanda, ikaw yung magngangalap ng ebidensya laban sa dinimanda mo. Ganon dito sa Pilipinas. Doon kasi sa ICC, iba. Ang ICC mismo ang mangalap ng ebidensya laban kay Digong. Kung halimbawa ako, dinimanda ko si Digong doon sa ICC na meron siyang mga pinatay, libo-libo, crimes against humanity. Hindi po ako na nagdemanda ang mag-present ng ebidensya, kundi ang ICC mismo ang mangangalap ng ebidensya na kung totoo ba ang aking dinimanda or totoo ba ang aking akusa laban kay Digong. So kung napatunayan nila under sa investigation na totoo ang sinabi ko, sa madaling salita, kulong si Digong. Ganon po yun, mga kababayan. Magkaiba po ang korte ng Europa sa korte sa atin. Actually, mga kababayan, in-explain na po yan ni Harry Roque. So, ito nga ang masakit, mga kababayan. No? Kasi, dito sa ating bansa, pwede kasi nating pikiin ang ebidensya. Pwede nating takutin ang kalaban. Kung sakali, alimbawa, nagkaso ako sa isang malaking politician, tatakutin ako niyan, aatras ako. 'Di ba? Aatras ako kasi syempre malaking tao 'yun, politician 'yun eh. Ipapatay ka niyan, threat ka niyan or di kaya ipasalvage ka niyan, patay ka. Sa ICC iba. Kung sino man ang nag-file ng complaint, yung ICC mismo ang maghahanap ng ebidensya doon sa mga sinasabi ng complainant. So, kaya po sila open ngayon para kung sakali, no, may magdagdag or may mag-witness na kung ano yung sinabi at investigasyon ng ICC, mag-match doon sa mga sinabi ng tao. 'Di ba? Ganon po yun. Midnight Blue, Miguel Love shoutout po. Ganon po mga kababayan. Ngayon, sasabihin na naman mga DDS niyan, bakit abogado ka ba? Kaya alam mo, search ninyo. Ha? Ganon yon mga kababayan. Ha? Yun po ang ating example. So ngayon mga kababayan, sa mga nagtatanong, di ba may witness na? Bakit kailangan pa nila ng witness? Para, katulad nga kay PBBM, hindi porket may ebidensya ka na ay okay na yun. Hindi. Kailangan tagtarin mo ng ebidensya nang hindi na makalaya pa. At kung uuwi man, uuwing karton. Di ba? Ito mga kababayan, basahin ko lang po ha, yung post ng DZRH, patungkol sa ICC yan. Ito po ang nakalagay, mahalaga ang iyong tinig. Ayan. Nagbukas ang International Criminal Court or ICC ng isang online platform kung saan maaaring ligtas na magsumite ng detalye ang mga direktang saksi kabilang ang mga miyembro ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agency sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Naku po, ito na nga. Patay ka dito mga kababayan. Kasi maraming galit kay Digong katulad na dito ang mga liberal parties. Liberal.
Pag sinabi nating liberal politician, maraming sangay yan, maraming ugat yan, maraming connect yan. Nandyan na yung Kabataan, Gabriela, tapos ang tawag doon, basta may Makabayan Black, basta lahat yan sila. Naku po, mga kababayan, mahirap-hirap ito. Mabigat-bigat ito. Hindi to kayang pasinungalingan ng mga Duterte kung papasok na dito itong mga ahensyang ito. Nakalagay kasi dito, mga kababayan, bukas ang International Criminal Court or ICC ng isang online platform kung saan maaaring ligtas na magsumite. Nako po, patay. Ligtas na magsumite ng detalye ang mga direktang saksi kabilang ang mga miyembro ng Philippine National Police at iba pang law enforcement agency sa war on drugs. Nako po, mga kababayan, ito pa. Mayroon ka bang impormasyon tungkol sa mga di umano'y krimen na ginawa noong digmaan laban sa droga? Mahalaga ang iyong tinig. Yun ang sabi ng ICC. Isumite ang mga impormasyon sa pamamagitan ng link na nasa description. Ito, mga kababayan, no? Ayan yung description, ilagay nyo daw dyan sa link, pindutin nyo lang, tapos maghanap kayo ng mga ebidensya katulad ng mga balita sa TV, yung Rappler, CNN, TV5, ABS-CBN, GMA, ano pa, Philippine Star, Daily Inquirer, Manila Bulletin, lahat dyan pwede kayong kumuha. Yung mga link na yun, kopyahin nyo isa-isa, ilagay ninyo doon para magpatunay na pag-search ng ICC, lalabas lahat na totoo na may nangyaring ganito. At mga kababayan, yan ang mahirap banggain ng kampo ni Duterte. Kasi bakit? Yung mga binalita sa TV noong panahong 2016, 17, 18, 19, mga kababayan, hindi po nila pwedeng sabihin, oy, ABS-CBN, burahin mo yan. Pinasara nga nila, malamang ang ABS-CBN galit sa kanila ngayon. Number 1 ang ABS-CBN dyan. Naku, kung ako ABS-CBN, lahat nyo na yan, labas nyo na lahat, upload nyo ulit. Upload nyo ulit lahat, no? Mula nung ganito, may buwan, may pitsa, may taon, bumawi kayo. Bawian nyo na, Diyos ko, panahon nyo na yan para makabawi. Nako, ilang libong artista, ilang libong empleyado na natanggalan ng trabaho, di ba? Dahil sa pagpapasara ni Digong sa ABS-CBN. Nako, ito na, mga kababayan, nako, bawi-bawi na to. Mga artista, ako po'y nananawagan sa mga artistang nawawala ng trabaho. Panahon nyo na yan. Nako, yan ang patunay na napanood sa balita at hindi fake news. Totoo yan, di ba? Si Roger Juliano, mega love shoutout. Eto na ang time na para makabawi kayo. Kung ako ABS-CBN, ilabas ko lahat yan. Mula nung panahon, nung 2017, 18, 19, upload ko yan, naka-episode. Tapos, naka-playlist para isang kopya lang, send lahat doon. Ako po'y nanawagan, no? Sa mga artista po na nawalan ng trabaho na sa ABS-CBN, no? Oras nyo na po yan. Ako po'y nanawagan sa inyo, mga kakamping ka, o mga galit kay Digong, yung tatay nilang karton, ito na, kakamping, panahon na yan. Bukas at importante ang inyong tinig. Diba? Nako po, Diyos niyo marimar. At sa mga pulis, no, mga armed forces, no, sa mga sundalo, alam ko na loyal kayo kay PBBM, ilabas niyo na yan. Nako po, uuwi talaga yung tatay nila, nakagarapon. Ito na nga. Ayan, ICC nagbukas na. Nako po, ito, basahin pa natin yung isa, mga kababayan. Kasi meron pang isa, ito. Dito naman tayo sa DCRH yung kanina, ito News 5. Ayan, sa TV5 News yan. Ayan, no? Mismong website nila yan. Ayan, News 5 yan. Basahin natin. Ito yung nakalagay. ICC opens witness submission and drug war proof. Ayan, so basahin natin. January 16, 2026, the International Criminal Court or ICC has launched a public online portal for people with first-hand information on the ex-President Duterte AGK. The site will make it possible for witness to contact the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court or ICC. The Prosecutor Office said it is investigating alleged crimes against humanity like linked
to the campaign including killings, torture, and sexual violence covering incidents from November 1, 2011 to March 16, 2019. Nako po, nako, lalabas yan mga kababayan. Ngayon mga kababayan, tuturuan ko kayo. Kung gusto nyo na magpasa o magsumite, ganito yan. Kung ang cellphone mo ay Google, eto, punta ka ngayon sa Google para hindi ka mahirapan mag-type. Pindutin mo yung microphone. Ayan microphone dyan. Google, send me some links of war on drugs victim of Duterte from November 2011 and 2016 to 2019. Ito na, mga kababayan. So, ito, mga kababayan, dito tayo sa Human Rights Watch at saka dito sa Amnesty International. So, mga kababayan, ayan, more needs to be done, stop killings in the war on drugs. So pag pindutin mo yung Philippine War on Drugs, lalabas yan agad mga kababayan. Ayan na, isang site na kung saan pag binuksan ng ICC yan, ang bilis-bilis lang makita. So paano nga ba yan mga kababayan ninyo ma-share? Dito sa ibabaw may makita kang tatlong konektadong bilog, tatlong bilog, pindutin mo yan. Pag pinindot mo yan, may nakalagay dito copy link. Copy, link, ayan. Pag kinapi mo yung link na yan, ayan, so ayan, copied, nakalagay copied. Tapos pupunta ka ngayon dun sa website ng ICC, ilong press mo lang, copy paste. Pag ilong press, halimbawa, dito, punta tayo sa, dito, ayan, kumwari, ito na yung ICC. Ilong press mo lang yan kasi nakakopya na yun. Ayan, lalabas dito, paste. Ayan, naka-paste na yan, ayan, lalabas paste. Pag pinindot mo yung paste, ayan, lalabas na yung link. So, i-search mo na. Pag i-search mo yan, lalabas siya automatic dito, mga kababayan. Yung War on Drugs ni Digong. Ayan na, labas na isa-isa. Ganun yun, mga kababayan. So, ngayon, yan ay magpapatunay. So, ngayon, mga kababayan, syempre, sasabihin agad ng tao yan ngayon. Paano yan, Ken, kung... Paano yan, Ken, kung ang tawag dito is... ang mga DDS ang pupunta doon. Mga kababayan, ang nilagay po kasi doon, witness. Malalaman po ng ICC yan kung ang mga DDS mag-comment doon, sabihin nila wala. Bakit? Ang nakalagay doon, witness. Hindi po sinabing mag-comment ka ng wala. Diba? Malalaman po ng ICC kung Duterte at saka mga kababayan, kung gagawin ng mga DDS yan at nila yung tawag doon, putaktihin nila yung website at maghang or mahack or whatsoever maglag. Ibig sabihin, mas lalong hindi makauwi si Digong. Mga kababayan, mas lalong hindi makauwi si Digong. Diba? Ma'am Beverly Paruhinog, salamat po. Kasi kung gagawin ng mga DDS yan na sirain nila para mag-system breach itong website ng ICC, mas lalong sabihin ng taga-ICC na ma-impluwensya talaga si Digong kahit nakakulong. Kasi bakit? Tignan mo ang kanyang mga supporter. Inutusan na naman to ni Digong na sirain ang ating website. Ganyan ang isipin ng ICC niyan. Bakit? Kasi once na gumawa sila ng hakbang dyan at masira itong website or magloko, maghang, kasi syempre putaktihin nila yan ngayon. Alam nyo yung spamming, may tawag dyan i-spam nila yan. Marami sila dyan, magko-comment sila dyan, damihan nila yan, wala, no, our president is good, our president is ganyan for the Filipino people. Tapos ICC, kangaroo court, diba? Gaganon yan sila, kangaroo court, gaganyan yan sila. Doon malaman ng ICC na si Digong na naman ang mababagsakan yan. Alam mo, sa totoo lang, mas lalong hindi makauwi si Digong. Kasi ang isipin ng ICC, tingnan ninyo, nakakulong na. Ayan, lumusob na naman ang mga troll army ni Digong ayon sa Oxford. Nako po. Yung mga troll army na naman ang pinapakalat ni Digong para guluhin ang ating website. Ngayon, imbis na makauwi si Digong, sasabihin ng ICC, ang sabihin ng ICC ngayon, wala na, ma-impluwensya pa rin siya. So hindi natin to pwedeng
Pauwiin. Kasi bakit? Delikado. Delikado ang mga biktima. Ganon yan mga kababayan. Kaya mga DDS, huwag kayong magkamali na mag-comment doon. Ang hiling ng ICC ay witness, hindi po comment. 'Di ba? Yan ang dahilan. Kaya ako pinangunahan ko na kayo. Mga bobo pa naman kayo, mga putang ina nyo. Yeah? Kasimpol-simpol ng instruction, perma lang, pero naglagay ka pa ng note. 'Di ba, Robin? Na kasimpol-simpol lang instruction, pipirma ka lang. Lalagyan mo pa ng sulat, ako si Tarpulano, may anak na 3, 5 ang asawa, 1 ay totoo. Pirma mo lang naman kailangan. 'Di ba? Bakit maglagay ka pa diyan ng kung ano-anong mga parapernalya? 'Di ba? Kasimple, ganyan ang mga DDS. Simple tawag dito, simple answer cannot follow the simple instruction cannot follow the answer. Simple answer cannot follow the instruction. Baliktarin na lang natin. Simple instruction cannot follow the answer. 'Di ba? Ganun 'yan mga kababayan. Kaya nako, sa mga nagtatanong ngayon, makakauwi pa ba si tatay? Hindi na. Tatay mong karton, hindi na makauwi, ibalot mo sa garapon. Tatay mong karton, di ba? Alam niyo mga kababayan, ang ICC kasi naghahanap lang ng paraan yan. Naghahanap lang ng paraan or butas kay Digong. Ngayon, alam ko na itong portal na to ng ICC ay pinutakti na naman to ng mga DDS. Ngayon, kung ano mang consequences niyan, ang sisihin ng ICC niyan, mga DDS na naman. Yan yung mga DDS na bobo at mahirap paliwanagan. 'Di ba? Alam nyo na. Alam nyo na mga DD-shit. Kaya ako, ayaw ko na magsalita. Kasi bakit? Haba-habain mo pa na mga ganyang bagay. Tapos bobo lang din naman yung mga DDS na yan. Hindi naman nakakaintindi. 'Di ba? Yan, talaga Kent. Di na makakauwi yan kasi may troll farm si Digong. Simple follow cannot instruction, di ba? Ganun yun. Kent, 1 plus 1 lang, hindi na masagot. Alam nyo, yung 1 plus 1, ang sagot dyan, Magellan. 2 plus 2, lapu-lapu. Grabe mga kino-comment nila sa page ng ICC. Sige nga, tignan nga natin mga kababayan. Tignan natin yung ICC page. Sige, kung anong comment ng mga DDS. ICC page. Ito na, International Criminal Court website. Ayan. Ito na, mga kababayan, tignan natin dito. Defendant. Defendant at large 32, defendants 74, cases 34, investigation 12, concluded 5 at preliminary examination 3. No, ito po 'yung mga kababayan, yung mismong website ng ICC. Oo, kaya makikita natin dito. No? January 16, Malta. Ito 2026, 12. Ano bang nilabas ng ano ngayon? Ng ICC. Wala naman sa website lang nila 'to ang nabuksan ko mga kababayan. Duterte case. Ayan. Ito, mga kababayan. Ayan. Pag binuksan mo ICC, lalabas dito Duterte case. Julia Motok, presiding judge. Rini Alapini, Gansu. Judge Socorro Flores Liera. Mami Nandiani Niang, deputy prosecutor. Nicholas Kaufman, lead defense counsel. At Jacobs, associate counsel. Legal representative of the victims. So ibig sabihin mga kababayan, kung 150 million ang sahod ni Kaufman Amand, so magkano ang pinasahod ni Digong dito kay Jacob? Kasi ang defense ni Digong dito dalawa, Nicholas Kaufman, lead defense counsel, at Dob Jacobs, associate counsel. So dalawa po yan, no? So sabihin natin 200 million a month. Ilang month na po siya mula nung March? Di ba? Billion na ang naubos. Tapos sasabihin walang pera. Pinagluloko nyo kami?
Sinong tanga ang maniniwala sa inyong mahirap kayo? 'Di ba? Walang pera. Yung SALN 37 million lang. Pero magkano ang sahod ni Kopman at ni Jacob? Dalawa defense niya, Nicholas Kopman at Jacobs. 10 months na. 2 times 10. 200 million times 10. 2 billion na. 'Di ba? 150 million kay Kaufman. Sabihin natin 50 million kay Jacob. 200 times 10. 'Di ba? So 2 billion na. Kita nyo yan? Hala, Diyos ko, kalaki-laki. Diba? Tama ba ako mga kababayan? 10 buwan na siya eh. Tapos sabihin natin 200 million monthly, yung sahod niya dito sa dalawa niyang lawyer, si Jacob at si Kaufman. Mga DDS. Diba? Ayan, sabi ni Adonis Migina. Ayan, sa Montalban, Rizal. Miguel, shoutout po. Michael Torres, hello po. Diba? Ayan na, mga kababayan. O sa mga gustong mag-witness, no, at magbigay ng mga patunay na totoo ang war on drugs ni Digong, mag-send na kayo. Diba? Oo nga, Ken, saan nila kinuha yan? Diba? Sabi mismo ni Trillanes at ni Dilima yan. 150 million kay Kaufman. So, ibig sabihin, magkano yung kay Jacob? Diba? Mga DDS, alam kong putang ina niyo mga tanga kayo. Sige, pagtanggol nyo pa. Naku po. So, yun lang po yun mga kababayan. Ito kay Digong. May nagtanong, Bakrid, kakamping ka at dilawan, ano ibig sabihin? Ano daw? Kakamping ka at dilawan, anong ibig sabihin? Hindi ko na makita yun. Always po akong nanood, sabi ni Aidin Vlogs. Ayan. Ni Dens Vlog. Ayan, Miguel, shoutout po. Bakrid, kakamping ka at dilawan, ano ibig sabihin? Kakamping ka at dilawan, isa lang yun. Oo, may grupo-grupo lang yan sila. Pero pareho lang mga matatalino at hindi yan bobo na DDS.